isang panibagong yugto ng paglilingkod. Malugod naming ipinapakilala ang bagong studio ng FBMTV Tuscoloy. Mas moderno, mas malinaw at mas handang maghatid ng totoong balita, inspirasyon at makabuluhang programa para sa bawat Pilipino. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta at nagtitiwala sa aming online broadcast ministry. Ang bagong studio na ito ay bunga ng sipag, panalangin at biyaya ng Diyos. Patuloy po ninyo kaming samahan sa aming mga live broadcast, updates at mga programang nagbibigay impormasyon at inspirasyon. FBMTV Miss Online, hatid balita, hatid inspirasyon sa bawat tahanan at bawat henerasyon. Kami patuloy na maglilingkod sa katotohanan at pagmamahal ng Diyos. FBMTV Miss Online, sama-sama nating abutin ang pag-asa't liwanag na darating sa bagong yugto ng broadcasting. FBMTV ang inyong kapiling. Maraming salamat sa inyong suporta, tiwala ninyo'y aming inspirasyon pa. Bawat live broadcast at programa nagbibigay lakas at pag-asa. Mula sa studio hanggang sa inyong tahanan, serbisyong tapat ang aming alay kailanman. Balitang totoo at mensaheng may saysay para sa sambayanang nagkakaisa at buhay. Patuloy kaming maglilingkod sa tawag ng aming misyon. Kasama ninyo sa bawat oras, ang ABM-TV sa bawat bukas. ABM-TV Tuscoloy, hatid balita, hatid inspirasyon. Gabing tahimik o umagang puno ng sigla, kami kasama ninyo saan man magpunta. ABM-TV Tuscoloy, bagong studio, bagong simula. Sa tulong ng Diyos at inyong suporta, patuloy ang aming paglilingkod para sa bayan at sa Diyos na dakila. Mus na dakila. Okay, magandang araw po sa ating lahat ng kontinsan. Paalam po kayo naroon ay nadating po kami ng isang nanandang araw at nawa ay nakanaayos po kayo ng kalagayan. Ito po ay NPN-TV News Online at dinadati natin lahat na sa atin po ay araw-araw na nanonood. Tayo po ay unaansa na po. Unaansa na po tayo ng views na kulang-kulang 400,000 sa ating monthly total na nakakapanood dito po sa ating NPN-TV News Online. At pagdating lang po sa YouTube, unaansa na po tayo ng nasa 800,000 na hindi. At sa atin po ay patuloy na nakakapanood. At ang dalan po ninyo ay aming itatalhar na nenduhan programa ang Kape at Biblia. Ayan, natin na po, naayos na po natin ang ating studio. Ang ating po kasasya doon ay wala ito kundi si Jason Sermon. Ang Kape at Biblia ay isang programa na tumatalakay sa mga nangyayari sa kasaligiran na isinitunan at ito po ay inaantapayan ng mga salita ng Diyos.
Okay, sana lang po ito ko sa ating unang salita na kaibigan. Ito, yan, nakikita po ninyo. Ito po ang kauna-unahan na ating po isalita. Tanto sa takhinika. Mainit na ito ay uliintin. Yan. Nakalagayan, ito, narito ang usatin tungkol sa narito ang isang usatin pinag-uusapan na yun. Kaugnay ng takhinika, inisatin at nanlayatayan dyan, inihahayan ng ilang grupo tungkol sa epekto nito sa kapaligiran at komunidad. Ang komunidad sa rehiyon ng Asia Pasifiko. Kaya, nakikita natin na kalandayan nandun pinag-uusapan na yun ay napakatindi po yan. Nandun sinasawin ng takhinika na ito po ang naaaring unapekto sa ating kalandayan. Ngunit, ayon po sa pinauukulan ay hindi na nandaw. So, ituloy po natin. Okay, ito po, nakita natin sa kanila ng nalakas na ulan ng tinsun-tinsun ang inanyot. Ito yung nakaraang araw. Nakaraang araw po yan. Sa kanila ng nalakas na ulan, nagtinsun ang inanyot group sa harap ng Texas Conversion and Development Authority o DCDA, headquarters sa Vegetation Technology Center upang itahayan ang kanilang tantuto sa sinasawin na takhinika. Yan, kaya nakalagayan, nanto ay isang tantuto na ating pandayan doon po sa sinasawin po na takhinika. Okay, sasanin po tayo. Ayon sa nila protesta, nalalanda sila na ang naturang initiative, ay naaaring nandunot ng naknataas na militarisasyon at nakapantalala ng tensyon sa pagitan ng lalalaking kapangyarihan sa Asia Pasifiko. Yan ako kapakanan na ito ay nandunot. Apektado po tayo. Okay, isa rin sa kanilang binibigyan diin ang posibleng epekto nito sa komunidad lalo na sa tarlac, partikular sa nasasaka at nayaita. Ngunit nahalagang tandaan na itinatanggi ng DCDA ang organisasyon na ang takhinika ay nandudulot ng displacement sa nasasaka at aita community. Sana hindi yan nandulot ng peligro sa ating pansantayan aita. Kasi yan kung yan ay nandudulot ng malaking epekto lalo na sa kanukusan, ang nakikilala yung iilan na dosyante o sinisiko sa lantanan ay apektado naman ay ang kansantayan natin na halos na yan ganot ay hindi nakadili. Kaya ito idinidiit. Samantala idinidiit naman ng residente at grupong tumututor na nilayatayan sa sila tungkol sa tandatandalang epekto sa kanilang pagbuhayan, lalo na sa usatinan, tubig, enerhiya at tandalis ng lupain. Okay, nakita ko niyo. So, nakikita niyo yung nalakisayan na para sa kanyang pagbuhayan. Siyempre, apektado na yung kanyang kanukunan, hindi na nakaduhaya, kundi kasi ang kanilang sinasayagdahan ay kanukunan. Siyempre, sa kaikunan naman, wala kayong nakakain doon. Doon po nag-uumpisa
doon nag-uumpisa ang kalansan ng tao. At saka ang tao ay nakakaranas ng susol, panghihina ng katawan, yan po ay nag-uumpisa na sa konting sitol, konting lagnat, panghihina ng katawan, at kalaunan, ito po ay lumalala. Kaya po ito, yung pantalawan sa ating kalandayan na nangyarani, siguro meron silang punto. Meron silang punto o dahilan kung bakit nila ipinalalaman yung tinatawag na taksilika. Okay, para sa mga kritiko, hindi na nausapin ng teknolohiya o panununhunan ang dapat pagtuunan ng taksil. Kailangan din, unano ng taksil, kailangan din unano suriin ang posibleng epekto nito sa kalikasan at seguridad at karapatan ng mga komunidad. Kaya po dahil po itong gawin ay iniisip nila yung ating mga kansasaya. Kasi kung nakapag-ano tayo ating mga konstruksyon na nakakatulong sa kaunlaran ng ating dapat. Pero kung ang asektante naman ay yung kansuhayan na napakaraming tao na ulaakala sa tansasaka, tansatayo ng tanay at ito ay nawawalan pa sila, kawawa naman. Sana po, sa may kinauukulan, dahil nila itong gawin, yung kanilang mga plano, ay may nakalaan na sila na kansuhayan para sa mga kanundayan natin. Kasi ang nangyayari, ginagawa ng plano, pero walang plano para sa ating mga kanundayan. Hindi sila na nakikita natin kung nila. Noon mga kanundayan natin na walang natirahan, intensinones, walang natirahan. Parang nandito walang awa Walang awa sa sana kung ang dapat gawin na ating pamahalaan, dahil sila nakaroon ng denones, kananilaan, o saan lang tayo na ating Pilipinas, dahil na sila, unaksyon, mayroon lang nakalaan na bahay na nilipatan na ating mga kanundayan. Kaya yan yung ating nakandayan, minsan natututo sila nunada sa pamahalaan. Hindi natin sila nakikwikwi Kasi ikaw ang nawalan tahanan Kaya hindi natin inuunsukan, kundi ipinapakita natin yung tatak. Yung tatak at naayos na dapat natin ginagawa para sa ating mga kansandayan. Okay sa kanilang panin, nahanap namin at naipaniwanan din na may kinauukulan ahensya kung ano talaga ang saklaw ng taksilika. Ano-ano proyekto ang kanilang dito at ano ang mga konkretong signal para sa mga naaapektuhan kanila. Iyan po sana ang dapat gawin. Yung tingnan po yung kanadayan na ating mga kanadayan, alam natin, yung kanadayan po natin, napakahirap po ng buhay. Yan po sa araw-araw po, ang hinahanap yan, kung paano po sila nanubuhay, na naayos, tapos nawawalan pa sila ng kanduhayan. Yung naliit na pinakukunan na kanilang kanduhayan, ang nangyayari po sa halip na nakatulong, nawawala po. Para kung para kung inagawa na kanduhayan. So, sinan po natin, Okay, patuloy po tayo. Ito na ay otoridad para sa teknolohiya at nanunuhunan unay na tayanin na kainayan na suking bantayan. Ang naisip ito ay nalalainayan ng malinaw na informasyon, dokumentadong, ebidensya at tahayan mula sa lahat ng tanin bago nakasuo na isang matibay na konklusyon. Kaya ito bago ito isagawa, ito ay pag-isipan na duty at paano din na pagkakaloosan ng naayos na kanduhayan
yung ating nakanandayan na unaasan na sa pagtatanim, sa sasaka, kaso biglaan nawawala. Okay, tayo po ay nagsasalit sa ating programa. Ito po ay Balita NTNTV News Online. Kaya na po ito. Okay, para po sa inyong balita na kalagayan, ito po, isang exclusive. Naku, grabe. Ito po ay nangyari po sa dako po ng sandahan ng NRT. NRT Center sa Gingandayan na kung saan ay isang exclusive. Exclusive na mismo na sa tapat ng NRT Center ng Gingandayan. Ito. Yan po ay sa OWA. Na patunta po yan ang interview. Kung ikaw po ay nagdadali ng Quezon City na Loya Circle o kaya City Hall at ikaw ay patunta ng interview, yan po ay inyong nadadaanan. So nakita po natin isang exclusive. Isang exclusive umano ay nasusunod. Nasusunod sa dahan ng NRT Center. Naku, grabe. Kawawa na lang. Kawawa na lang yung may-ari ng exclusive. Naaani lang ay kanyang isinasakada yun na Andrea at nasunod yung kanyang sasakyan. Okay, nagsasalik po ang NTNTV News Online at ngayon po ay Agosto 22, 2026. Okay, dalako na lang tayo sa isang salita, ito sunod. Ang sunod po, isang sunod sa Barangay 107 Telco sa Plano, Pasay City. Itinaas na sa first ito po, nakaraan araw po yan. Ang nakalawas po yan, kahapon po yan. Kung nasunod po, ang dahan dito ng Barangay 107 sa Telco, sa Telco, sa Plano, Pasay City. Ayan, nakarating ako dyan eh. Yan po ng ganyan ay ikot po yan kasi ng araw kasi nasisinda ako eh. Ng araw ako ay nasisinda na iniikot ko yan kaya alam ko ang dahan sila yan ng araw. Kawawa na lang yung tao na nasunod yan. Alam mo, kanila na isa, hindi na niikot daw ikaw ang nanakawan. Wag lang daw nasusunod yan. Sa kaya na naikot nanakawan, yung dahan din o pagkiraso na ang nakukuha. Ngunit, pag ikaw ay nasunod yan, ay doon pagduhayan mo ang nawawala. Kaya sana ang kanila sana ang kanila na yan nakatanda na naknain ng taeka. Naknain ng taeka na ang tao ay nanakawan kaya nasunod yan. Pero kaya hindi naman. Wala na kaya nangyari. Kahit yung pangyayako, kaya hindi. Ngunit, may pakakataon ko sila hindi naiiwasan yun na yan nilang problema. Isang panibagong yugto ng paglilingkod. Malugod naming ipinapakilala ang bagong studio ng FBMTV dun
Hatid ng totoong balita, inspirasyon at makabuluhang programa para sa bawat Pilipino. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta at nagtitiwala sa aming online Bogasta Ministry. Ang bagong studio na ito ay bunga ng sipag, panalangin at biyaya ng Diyos. Patuloy po ninyo kaming samahan sa aming mga live broadcasts, updates at mga programang nagbibigay impormasyon at inspirasyon. ABM-TV Miss Online, hatid balita, hatid inspirasyon sa bawat tahanan at bawat henerasyon. Kami patuloy na maglilingkod sa katotohanan at pagmamahal ng Diyos. ABM-TV Miss Online, sama-sama nating abutin ang pag-asa't liwanag na darating sa bagong yugto ng broadcasting. ABM-TV ang inyong kapiling. Maraming salamat sa inyong suporta. Tiwala ninyo'y aming inspirasyon pa. Bawat live broadcast at programa nagbibigay lakas at pag-asa. Mula sa studio hanggang sa inyong tahanan, serbisyong tapat ang aming alay kailanman. Balitang totoo at mensaheng may saysay para sa sambayanang nagkakaisa at buhay. Patuloy kaming maglilingkod sa tawag ng aming misyon. Kasama ninyo sa bawat oras, ang ABM-TV sa bawat bukas. ABM-TV Busoy, hatid balita, hatid inspirasyon. Gabing tahimik o umagang puno ng sigla, kami kasama ninyo saan man magpunta. ABM-TV Busoy, bagong studio, bagong simula. Sa tulong ng Diyos at inyong suporta, patuloy ang aming paglilingkod para sa bayan at sa Diyos na dakila. Sumus na dakila. Okay, tayo po ay nagsandali sa ating programa. Okay, tayo po ay nagsandali sa ating programa ang ABM-TV News Online. Tayo na lang po ay dinako sa isang layang balita. Ito po, layang city, result and concern pag-isa na individual na operator na nanawagan nilaw. Naku, grabe. Ito, nasa kanalaan na to. Nasa kanalang balita ito, kwento. Isipin mo ito, nakita natin. Kanila, para nakita natin. Ito, isang opisina na nalaking epekto sa na-individual na deeply operator ang nais nila tutukan. Ayon sa operator, nalandahan na kanyang hinain ang may ilang individual na unit owner na sumali sa isang transfer corporation at kalaunan ay sila kanyang ipinanita sa tayanan ng korporasyon na kadrane. Ay, ipinanita sa tayanan ng korporasyon ang kanilang dokumento kanina ang ORCR na kanilang GP. Wala ka kung nalalala, isa na sa nangyari. Ano na dito? Kaya nangyari na yun, ang ilang GP driver na yung kanilang pinipirmahan na akala nila ay nakakatulong para sa kanyang kasuhayan, ngunit kalukas-lukas nung pala yung kanilang sasakyan, yung ORCR, at yung kanilang pag-isa ay nakalipas na sa
korporasyon na kunwari. Okay, hindi tayo. Ayan po, ayan o. Naknan nila, ano na kung ano yung sinakasi. Sinakasi sila ay pinapirma sa isang dokumentong hindi umano nalinaw sa kanila ang tunay na nagsisindalit at panaulan ay nasa na ito pala ay then o sen na kunwari. Kawawa na lang isang lay operator, kawawa na lang yung lay-ari ng jeep. Hindi nila alam yung palang pinisundahan nila, then o sen na pala at isasayanan doon sa kanyang korporasyon. Naku, sana po ay sasukan ito. Sasukan sana ito na NCRRD na ating kinauunan ng ANCA. Sana sasukan ito kasi kawawa na lang yung pansantayan natin ang inaasahan na lang noong pinipisa na ang lahan-lahan na yan ang gasolina. Ang lahan-lahan na nasa kaniit na po na pinipisa nila sa kanilang talalakada. Kukuhan pa sila ng driver. Kasi yun, pipisain, kakatraso. At kadalasan kaya ay hindi pinipisa yung lekosakyan. Sa kasapos, kalukat-lukat na yun tan-aari na sasakyan ay nakatayanan na pala sa korporasyon. Ayan, nakita nyo po, nakadrami ka na. Ang sinsa sa ating sinasayakyan. Okay, sinasayakyan. Kung napapatunayan ang ganitong na pangyayari, lalaking usatin ito dahil naaaring nakaroon na epekto sa panlalayari ng unit, dokumentasyon at naging sa pagpisa o authority. Yan, o authority na may dinadali sa operasyon. Unit na halagan ito. Unit na halagan ito. At ano na sinalay ang tahanan na ito, ang dapat na kasi ang tandela sa atin, yung ating nakanagayan, sa halip na ito ay tuluyan para nakadaan ang buhay, ang nangyayari, sinasamantala ng iinang tao yung kanilang kanduhayan. Okay, kasunod po tayo. Sandali ha. So, sino po natin ha? Ako naroon. Dahil dito nais na yung isunod ng mga asektadong operator ang kanilang asan na tayo? Sandali ha? Nalasak tayo. Okay. Dahil dito nais na yung isunod ng mga asektadong operator ang kanilang hinain sa RTSRD kay Chairman Atty. Dizor Mendoza II at kay Lender Atty. Ventura upang humingi ng panlilinaw at paukulan aksyon. Sana po ito ang natuluyan ni RTSRD Chairman Atty. Dizor Mendoza at kay Lender Atty. Ventura. Sana po ay aksyon na ito kasi kawawa naman po itong ating na kansandayan na sa kanilang business, sa kanilang sasakyan, doon na sila unaasal ng kaduhayan, sa kasaso, kalukas-lukas mo, yung inuntan na may-ari na sasakyan, hindi na pala ikaw ang may-ari. Saan nakakita na ganyan ang nangyayari sa atin? Sana po ay aksyon na ito na RTSRD. Okay, nahalagan na din nalinaw ang lahat ng dokumentong proseso at kasunduan upang naiwasan. Kaya yan po tayo, ako minsan nangyari sa akin, nang pinalahan ako, hindi ko alam, nang pinalahan ko, hindi, kasi ang tundela kasi ngayon, hindi itinapaliwanan ng nagsasasil na kung para saan yan. Kaya inililihin nila, inililihin nila kung ano daan sisundahan. Dapat, nalinaw, dahil ito pasisundahin, o ito to, huwag nito itong sisundahan. Kasi pag sisundahan nito ito, dahil ito nangyayari. O ito to ang inyong sisundahan. Sana po, ganun ang ginagawa. Ang nangyayari, nandun nilang kasi kung ito ay kilala, kaintindihan, o kakilala, nandun yung tiwala.
ang problema, kakaintindihan ko, sinasamantala ko. Sinasamantala ang iyong kansusihan at kanaitan. Okay, dano na tayo sa ano lang, dano na sa ano lang dokumento, basahin, unawain, kung nililakot kung hindi nalinaw ang nilalang. Ay, ilan po ang dapat. Sa kaso nila usapin to na ito ay nizaro, halimbawa, dokumento ng bahay, dokumento ng sasakyan, dokumento ng lupa, bago po kayo titir na, kailangan, dokusiin ng luna. Nasa kanali, nasa kanali sindikato. Sa panahon natin ngayon, noong araw, nakikita natin ang nananakaw, nakalasa, kanalihan na nananakaw, nakasanong pa, kaya natin nag-ingat mo tayo. Nag-ingat mo tayo dahil hindi natin alam yung ating siniturnahan na natalaan na hindi sanhi ng problema na ating haharapin. Okay. Gamitin nila basahin ang ano ng dokumento, basahin, unawain, at hindi na kopya. Kung hindi nalinaw ang nilalaman, huwag na asosiyasyon nilidar na tayo, gano nilanda. Ayan, nalasit nila kayo sa attorney. Kung sino attorney, nakakilala nyo na alam nyo na itong attorney ay hindi kayo sasamantalahin, doon kayo lalaki. Okay, ang simple ay hindi na isang sasakyan para sa maraming pamilya. Ito ay kanduhayan. Kanduhayan po yan. Yan po ay kanduhayan na ating na kanduhayan. Okay. Kaya yan po sana yun po sana wansan na operator. Sana po action po ito na ating kinauukol. Kawawa naman Kawawa po yung operator na hindi nila alam yung kanilang sinisernahan sana. Akala nila nakakatulong sa kanila. Akala nila nakakaroon sila ng benepisyo o kaya ay ayuda. Ang nangyari, yung kanyang sinisernahan nila na paper ay wala sila kananay-nanay. Na yung kanyang sasakyan ay then officer na pala. Nakalipas na sa operasyon. Ay sana po ay aksinan po nila ng RTSRD. Isang panibagong yugto ng paglilingkod. Malugod naming ipinapakilala ang bagong studio ng FBM TV Duspionoy. Mas moderno, mas malinaw at mas sandang maghatid ng totoong balita, inspirasyon at makabuluhang programa para sa bawat Pilipino. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta at nagtitiwala sa aming online Baugasta Ministry. Ang bagong studio na ito ay bunga ng sipag, panalangin at biyaya ng Diyos. Patuloy po ninyo kaming samahan sa aming mga live broadcast, updates at mga programang nagbibigay impormasyon at inspirasyon. FBM TV Miss Online, hatid balita, hatid inspirasyon sa bawat tahanan at bawat henerasyon. Kami patuloy na maglilingkod sa katotohanan at pagmamahal ng Diyos. FBM TV Miss Online, sama-sama
Okay, tayo po ay nagdadali sa ating panlalita dito po sa NTN TV News Online. Ako po si Nino Mercado, ang inyo po kasama sa araw na ito. Okay, ito po, Nanintela ay nalalawasan natin sa korupsyon sa pamahalaan. Yan. Isang matinding talawasan natin sa umano'y katiwalian sa pamahalaan ang inilagas ng grupong Nanintela sa isang social media. Hindi na po natin nila sa audio kasi medyo nasela yung kanyang natahayan. Ang korupsyon ay hindi na nausapin ng pera kung pasan na naling tandamit ng tondo o kapangyarihan na aaring direkta na apektuhan ang recognition data kaya ay natatailantayan na ordinaryon na nanayan. Kandilan na ang transportasyon, edukasyon, kalukusan at inatan, talunahin, kalukusan at pananailayan. Yan po yung palawasan yan na Nanintela. Kawawa na yung nayatulatakan na. Ang lahan-lahan na yan ng nakulina, wala na kunikita, hindi pa nakatakan na. Yan. Okay, tuloy tayo. Sana kanya ng dalawa at driver, ang bawat pisong kinikita ay resulta ng kanilang araw-araw na tanhahan ng buhay. Kaya naman, nakalaga sa kanila ay isang tanahanaan, tatas, transparent at may talaladutan. Kawawa na lang po kasi nasusunan po yung sasakyan na yan, na nakituan na itutunan nyo sa ating pagdadayan. Lalo na yung commuter. Commuter, sa halos po ito ang nakakatulong at nasa kalanin sa pasahero, kung yung sasakyan na yan ay nahihinto at hindi nakasasada, kawawan din po ang ating operator at nililhinto ang driver. Okay, Yuli, nakalagay rin tandaan ang isang kaya po natin nakiisip po natin ang anulang anulasyon kasi kung atin po kasi sisila sa atin po yung po nila din ang ginagawa po kasi atin meron na din nagdaduhin din sinilang na sasakyan yung kunikita na pamilya na may-ari na kanyang sasakyan nilito po ang nawawala na kanyang buhay. Salantayan din. Ano kaya ito ako ay nakasakay nito sa isang sasakyan na nakukwentuhan yung driver, nakukwentuhan driver ng SF sa yung kanyang pasahero, ako nasa likod. Ang kwentuhan nila, sinamieka ang nangyayari sa ating panahanaan. Kawawa ang nakakasadayan natin. Naunaan naman sa maliit na kinikita na kanyang sasakyan katulad natin, pagkatapos ang sasawin na ating panahanaan o pinauukulan, sinaeka ang dindili ng maraming sasakyan. Katulad nangyari sa ang kinakwento nangyari sa Boracay. Dindili ng 1,000 na unit. 1,000 na unit ng sasakyan. Ngayon, yung original na tunatakanda noon ay hindi na nakakatakanda. Dahil na kayo nasa kalahan ng pagpisa. Kaya naman, ang tao kasi saka kung saan nananda, consultantly, doon sila sasakay. At yun tawkan na yun, nasasakyan ay iisa lang ang nangyari. Ayun po nakait. Nanson nakait. Iisa yung nakita at ang nawala lang sa kakakitaan ay ang nindon ating pagdadayan.
Okay, tayo na to. Ito na ako sa isang salita. Ito to. Helicopter. Yan. Naku, sandali nalita na nakuha ito. Isang helicopter. Helicopter na kanya ng trainer. Hindi nakasya sa ilalim ng tunay sa EDSA Balintawak. Naku, grabe to. Bakit na kasi naintinaan? Bakit naintinaan yung helicopter? Isang hindi pagkaraniwang eksena ang nakatawan tansin sa motorista. Sa EDSA Balintawak, natapos umanoon, hindi nakasya sa ilalim ng isang tunay na overpass ay isang trainer na may kanyang helicopter. Yan. Okay, ayon sa ating international na kalat, sa kanya isang trainer ang helicopter at pinalka ito dumaan sa ilalim ng tunay ng bahagi ng Balintawak. Yan, ako, grabe ha. Hindi na inalam kung hindi na sinukat o inalam kung saan nakataas, saan na ito kataas yung Tapos, pantante siguro na inhilaan, akala na ikakasya, inhilaan na nadhanda pala yung play order. Nadhanda. Ganyan pala ay hindi umano sapat ang clearance ng tulay para sa taas na kondimento kaya hindi ito nakasya sa ilalim. Kasi yan naman nadhanda kasi yan yung order niya sa bahan nito ng Balintawak, napakadadatulan napakadadatulan, yung clearance. Kaya yan po na natataas sa sasakyan, ay hindi pwede na sila ay dumaan dyan. Pero bakit naman hindi ito natulan ng NMDA? Na alam nila na daraan, dapat pala dito tayo kundahan ng SM North. O kaya ng pagdating dito sa ninyo, hinahalan na sila at sabihan na hindi kakasayan pala ninyo. Sana ganoon ninyo, siguro sinasalaw o kaya na hindi sila nakita. Kaya nailan dito na nailan kasi napakahirap po na yan. Kanahan pa naman yan. Okay, asa naman na nakatawa ng naging sentro ng atensyon ng mga motorista at may nakakita o nakasaksi sa insidente. Sa ganitong sitwasyon, dahil na nangyayaki ang naka-transport ng nalalaki at nasataas na kondimento ang kanduuan sukat at taas na kanilang kanya. Ganyan din ang clearance ng tulay at inasal daraan ng dado ito ng biyahe. Kaya yan po dado tayo ng biyahe kasi kung ikaw ay isang driver na nasanal na, alam mo yung sukat na alam mo kung ito ay kakasya o hindi ito kakasya. Isang kayo, kasi pakita natin yung video. So sila nataas ang yung pa NSC yan, may NSC pa yan. Meron pa NSC yan. Na, kaya, nakalakira yan, NSC. And sa kalahari, itatagawa na lang. Kaya yan po dapat ito ay sinusukat nila kung ito na ay kakasya. Kung kakasya na ito sa ating daraanan, dapat ito ay sinusukat nila. Kasi, sa kaso kasi na nasira, nasa kalahari po yan. Nasa kalahari ng pagpataayos.
Okay, tayo lang po ang sinako sa isa sa mayan salita, isa to John Randall na hinaran umano na naya Hondater sa San Antonio, Caloocan City. Ang pera, cellphone at motor ay kinuha. Naku, kawawa na itong driver na to. Naghahanap buhay na lang para sa pamilya. Tingnan niyo po, hinaran na kawasan. Hinaran at hinundat. Kasi yung kanyang motor, yung kanyang kinita sa araw na yun, ay kinuha. Okay. Isang ikonsyente na unayon panhuhundat ang iniuna sa San Caloocan City kung saan isang drug driver ay sinasabing hinaran hanggang dinadantalan ang kanyang trabaho. Alam niyo po, nung araw ako nananasa ko siya na ako po ay, kasi nung araw ako po ay nasisinda. Ngayon, may isang lalaki na ako ay hinundat ako. Nalalihon natin siya sa sakmanan natin tayo. Kaya yan, akala niya, nakakamala ko ako, ang ginawa ko, nunanta ako kay Kasitan, nandun sila sa Kasitan, nakasanan tayo. Una ko agad. Saan, nahuli. Kaya ako, saludo ko na sa Kasitan na, nakasanan tayo, sana aakso ka agad Konsultahan agad, oras na lalalan, kahit na ay andalan ko sa panamnisi o trabaho. Uunahin na yan, konsultahan na. Kaya ako saludo ko siya sa Kasitan na sa Kasitan tayo. Saludo ko na kasi naranasan ko dyan. Naranasan ko kung paano nangyari yan. Okay, ayon sa isang talk na sinahan nila online, naroon sa Jesus na umano'y nakuha niya sa insidente. Sa pahayag sinasabing hinaran ng tatlong individual ang rider at kinuha umano ang kanyang pera, cellphone at motor na kanyang itinatakasan. Naku, kawawa na yun. Kita-kita na lang po natin, Kita-kita natin yung nangyari. Sana na kinuha, kasi pera. Kasi yung motor kinuha. Sana nahuli itong kawasan na to. Kasi nananintik sila. Kasi saka hindi nahuli yan, ang problema kasi ngayon sa atin, nakita na ito, ikukulong yan. Walang parusa. Kaya talaga, lalo na aasin sila. Kasi isang lalaki nila, kanieka na ako nun. So, sinilipon niya kalandayan. Pagkaka ay isang tao, halimbawa, nako nun na ilang taon, isang taon. Tanong na saan yan na. Kasi ang isang lalaki saan nako nun. Kasalantayan nung nasa uno niya siya, tuktukan na uno, tuktukan na isno sa uno. Nasa na dak, akala nyo ang lanan akala nyo sila. Akala nyo kung sino. Nakono sa inako nun. Samantayan nung sa ilan doon sa uno yan, tuktukan lang talaga isno yung kanya uno. Tuktukan. Kaya minsan, nakakasalan din yung kaya sana dalawa ang ating nandasak na ito nanzakaw. Masunay ka na Sana nakaroon ng nandasak. Kasi, kung yan nakakawala, nanlalakaw na naman yan. Kasi, nakakalayan sila ng talaeka. Tapos, sa noon, aanandaan pa, pakakainin pa. Nakakasanduhan. Kaya minsan, ng pulensya yan, nalala ka sa noon. Kasi, lalo na kung ito ay meron, may kakilala ka noon. Kaya po, dalawa po naayos po na, para, kasi na po ay napunta sa unulan, noon pagsikuswihan nila, hanggang buhay, na sila ay natutunta sa noon
nakulo yan. Para, pag sinain ako ng bakla, naroon na po yung takot na dalawa na ano na krimen. Nesang nalakaw, nesang hohorda. Sana po hindi nakaisip na nagdadatak na ganyan. Para po tumilo ang ating bansang Pilipinas. Ayan. Isang panibagong yugto ng paglilingkod. Malugod naming ipinapakilala ang bagong studio ng FBM-TV Duspionoy. Mas moderno, mas malinaw at mas handang maghatid ng totoong balita, inspirasyon at makabuluhang programa para sa bawat Pilipino. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta at nagtitiwala sa aming online broadcast ministry. Ang bagong studio na ito ay bunga ng sipag, panalangin at biyaya ng Diyos. Patuloy po ninyo kaming samahan sa aming mga live broadcast, updates at mga programang nagbibigay impormasyon at inspirasyon. FBM-TV Miss Online, hatid balita, hatid inspirasyon sa bawat tahanan at bawat henerasyon. Kami patuloy na maglilingkod sa katotohanan at pagmamahal ng Diyos. FBM-TV Miss Online, sama-sama nating abutin ang pag-asa't liwanag na darating sa bagong yugto ng broadcasting. FBM-TV ang inyong kapiling. Maraming salamat sa inyong suporta. Tiwala ninyo'y aming inspirasyon pa. Bawat live broadcast at programa nagbibigay lakas at pag-asa. Mula sa studio hanggang sa inyong tahanan, serbisyong tapat ang aming alay kailanman. Balitang totoo at mensaheng may saysay para sa sambayanang nagkakaisa at buhay. Patuloy kaming maglilingkod sa tawag ng aming misyon. Kasama ninyo sa bawat oras, ang ABM-TV sa bawat bukas. ABM-TV Busoy, hatid balita, hatid inspirasyon. Gabing tahimik o umagang puno ng sigla, kami kasama ninyo saan man magpunta. ABM-TV Busoy, bagong studio, bagong simula. Sa tulong ng Diyos at inyong suporta, patuloy ang aming paglilingkod para sa bayan at sa Diyos na dakila. Sumus na dakila. Okay, tayo po ulit sa nagbabalik dito po sa ating programa ang FBM-TV News Online. Okay, tayo po ito na ako sa isang na yung balita. Ito, ayan no, bayan sa NCR, tanututol sa tax Silika. Nananawagan ng pagtatanggol sa soberanya ng bansa. Ayan, naduti na at meron sa ating nakikitan na itinananan na ito. Isang matinding pagtutol sa tax Silika. Silika initiative ang sa isang na programa ni Kaunselan sa Estados Unidos ang inilagas ng Dadon ayon sa nakasaya National Capital Region. Bayan NCR. Yan.
Sa kanilang tahanan, sinasabi ng grupo na nahakda na may kaugnayan sa Taksinika at Luzon Economic Corridor ay maaari na nun na talanin umano sa estratehiya at pan-ekonomiya influensya ng Estados Unidos sa Pilipinas. Ayon sa daya ng NCR, madalas ininanarawan ng Taksinika bilang isang inisyatiba na may kaugnayan sa semiconductor at technology supply chain. Dapat umanon suriin ang may nalawak na epekto nito sa pambansang soberenya, ekonomiya at politika ng bansa. Itinapaliwanag din ng grupo ang kanilang panandaka at posibleng epekto ng proyektong infrastruktura sa komunidad, partikular sa mga nagsasaka, patutudo at nananitang mananayan. Para sa daya NCR, hindi dapat manatili na kondepende ang Pilipinas sa dayuhan, kapital at teknolohiya. Sa halip, isinusulong nila ang hindi na pagtataunan ng sariling kakayahan ng bansa sa siyensya, teknolohiya at industriya kasama ang naklalaking suporta para sa edukasyon, research and development at lokal na produksyon. Yan. Sinususunan din ng grupo ang pagdalit umano sa Pilipinas bilang bahagi ng agenda ng Estados Unidos sa rehiyon. Kaya ito nakunukunan. Okay, sinususunan din ng grupo ang pagdalit umano ng Pilipinas sa bilang bahagi ng geopolitical agenda ng Estados Unidos sa rehiyon. Sa kanilang panawagan, idinidiin ng bayan NCR na hindi umano dapat maging instrumento ang Pilipinas sa anuman sundalian na nananaking kapangyarihan sa mundo. Ngunit dahil naman tandaan, ang nilang sa tahanan ay dapat ito. Sila, ang realisasyon tungkol sa epekto ng tax sinika na dito sa Luzon Economic Corridor at may komunidad at pagbansang soberanya ay nalalainan ng pagsusuri. Sa mga ofisyon ng dokumento at tahanan na may kinauukol. Kaya ito ay panawagan iyan. Kaya ito ay nakatawag tangko sa ating panahalaan. Naklainan na naman tayo ay uunlad sa sariling kakayahan, sa sariling lakas, sa sariling pagsusikat, kung ang bansang Pilipinas ay nasusulikat na sa sariling paraan, nakakaya natin kasi nasantala din sila At saka tayo ay humihingi ng tulong, kung sino ang tulungan sa'yo, alipin ka. Andito na nakalandayan. Kung sino ang tumutulong sa tao, ay alipin yung tinutulungan. Kaya-kaya na po nila ating mundo. Kaya-kaya na po yan. Kaya nato tayo, kung naaari yung ating nakalandayan, nasikat, para po sa ating pangkanili. Lalo na kung dansa. Isang dansa natin, ang dapat, ang ating panahalaan, sana naman, panawagan, na nasulikat tayo sa ating dansa, nakakayahan naman. Ang problema, yung ating pera ng dansa ay nilalako. Yung na control. Paano yan naman? Paano nakakaroon na mainang na kabuhayan ang nahihirap? Nahirap nilakawan pa. So yan po ang napakasakit, napakasaklat na pangyayari sa ating bansang Pilipinas. Isang panibagong yugto ng paglilingkod.
tayo po ay nagsasalit, ito po ang pinakahuling salita, ito po. Vice President Sara Duterte. Yan, ito, sakita natin ha. Ito, hanap ito ha. Sana gawin ito ni Clear Castro. Okay, Vice President Sara Duterte, hinahanong si Secretary Claire Castro na inadas ang kanilang further expenses. Tama naman ito Tama naman dapat, kasi ang nangyayari ito si Vice President, ang namin sila iinitan, dapat yung kanilang expenses na kanilang sinastos, dapat ito ay kanilang din inilalabas sa publiko. Hindi lang po sa Sara. Kailangan ipinapakitan din natin kung ano ang ating na paano ang kinuhan pera na tondo para gastos sa travel. Sa travel. Okay, ito. Sinato na sila. Nalalawanan si Vice President. Nalalawanan si Vice President Sara Duterte ng pantay na transparency sa paggamit ng tondo ng bayan na tato sa dihin ng palasyo na may karapatan ang publiko na nalala kung saan natutunta ang government fund. Ano na ito sa palasyo Sila mismo ang nakasabi na ang sabi nila may karapatan ang nananayan, ang Pilipino na nalala kung nakano ang nagdadakso na may nakaluklok. Lalo na kung sila ay tutunta sa nananayo, ano ka na Amerika, Africa, China, at kung saan. Sila ang sabi, pero bakit hindi nila itinasaanan? At ito, si Sara Duterte ang pinag-iinitan. May something. Dapat, tama yung hano ni tama ang hano ni Sara Duterte na inadas din ng pamahalaan, lalo na sila Castro. Yung kanilang nagpano ang ginamit na pera. At saan natunta ito, yung ang natin yung pinagdasukan, kaya tama yung hano ni Sara Duterte. Okay. Ayon sa pahina ni Finance Press Officer na si Joseph Clear Castro, unano sa 7 milyon ang dinastos ng pamahalaan para sa seguridad at staff ni Vice President Sara Duterte o sabi ni Clear Castro, inabot na ng 7 milyon. Ang tanong, nakano kaya naman yung kanila? Ay sana inanak nila. Kasi nakano kay Sara Duterte, 7 milyon lang, yung kanila, naka 13 milyon. Ay sana inanak natin. Nakano kung saan nadaktos. Kasi kung ang inalabas lang, yung kay Sara Duterte, dapat naging tatasan nila, yan po ang hanon ng ating Vice Presidente na si Sara Duterte. Okay, kasunod nito, hinahanon naman ni Duterte o Sara Duterte ang palasyo na naging bukas din sa publiko tungkol sa kanilang sariling paggamit ng tondo ng bayan. Inililiit ng Vice Presidente na si Sara Duterte na kung hinihingi ang transparency at accountability sa isang tandatan, dapat ay pareho rin itong itinatasutan sa indasal sayay at opisyal ng pamahalaan. Kanina lahat ng opisyal na may nanadaan pamahalaan, kanya kongreso, may senador, may president, at lahat po yan dapat inilalabas kung nakano po ang tondo na nadadani. Kasi ang nangyayari, ang taong bayan, wala ka alam-alam na isipin mo, meron tayo nakita isang senador na kandindi okay, unodos na 20 milyon. Isang dati lang. Saka naman nakakita pera ng taong bayan yan.
pera ng taong bayan, kaso uususin yan doon sa isang bar. Eh, nakita sila natin, hindi kasabi eh. Okay, pati lang sa hinihiling nilang inanda sa tunsiko ang Treasure Authority, Treasure Expenses, at inasal kaukulan gastusin para kanadyahin na nila opisyal ng Office of the President. Yan. Sa usapin ito, isang mahalagang prinsipyo ang muli dapat usukain. Kaya tayo sana po, ganyan po ang siyang nakalaan na inadas ang lahat ng kung nakano ang sinastos, nakano ang kanyang nausok sa pera. Ang nangyayari kasi yan, wala ka nangyayari ang taong bayan, yung talang sinastos sa nasawa. Samantalang American ating nauukulan. Ang tondo na inilagas para palakahin na 14 million. 14 million. Hindi na naaabot na 1 million. Nanatusin doon pero bakit ang laki-laki? Yan po ay halimbawa yan. Saan uwi? Wala lang yan din saan po natin sa pera? Kaya natin sana po ang talawan sa ating Vice President Carlos Duterte na sana ang naging prosperity at ipinapakita sa taong bayan kung nasaan napupunta ang pera ng nananayan. Okay, tayo po ay nasasatok yan. Maraming salamat po sa lahat na nagtitiwala at nanonood dito po sa ating programa ang NBN TV News Online. Ako si Nino Mercado para sa NBN TV News Online, hating balita, hating internasyon. Maraming salamat po at sa inyo po ang biyaya ng ating panoon. Isang panibagong yugto ng paglilingkod. Malugod naming ipinapakilala ang bagong studio ng FBM TV Duspionoid. Mas moderno, mas malinaw at mas sandang maghatid ng totoong balita, inspirasyon at makabuluhang programa para sa bawat Pilipino. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta at nagtitiwala sa aming online Baugasta Ministry. Ang bagong studio na ito ay bunga ng sipag, panalangin at biyaya ng Diyos. Patuloy po ninyo kaming samahan sa aming mga live broadcast, updates at mga programang nagbibigay impormasyon at inspirasyon. FBM TV News Online, hatid balita, hatid inspirasyon sa bawat tahanan at bawat henerasyon. Kami patuloy na maglilingkod sa katotohanan at pagmamahal ng Diyos. FBM TV News Online, sama-sama nating abutin ang pag-asa't liwanag na darating sa bagong yugto ng broadcasting. FBM TV ang inyong kapiling. Maraming salamat sa inyong suporta. Tiwala ninyo'y aming inspirasyon pa. Bawat live broadcast at programa nagbibigay lakas at pag-asa. Mula sa studio hanggang sa inyong tahanan, serbisyong tapat ang aming alay kailanman. Balitang totoo at mensaheng may saysay para sa sambayanang nagkakaisa.